may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Fevcon Galalala Fevcon Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Fevcon Galalala Fevcon Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fevcon Bangong kumaka-bloom Tanggal amoy kulong Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fevcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom Sa charm. Charm Fevcon. ACS We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Umaga ang ating oras sa 10:34. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Masaganang umaga po sa ating lahat. Ako po si Karen Ouyong. Masaganang umaga, ako naman po si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, katuwang ng Department of Agriculture. Naririto kaming muli para sa isang oras ng talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating agrikultura. Samahan nyo kaming muli at ating alamin ang mga balita at issue na may kinalaman sa pagsasaka, pangingisda at paghahayupan na siyang nagbibigay ng masaganang pagkain sa hapagkainan. At syempre, napapakinggan po tayo sa DZRH. Ang frequency po natin, 666 kHz. Live na rin po tayong napapanood sa DZRH News Television. Ang ating mga cable channels, Signal Channel 18, Sky Cable Channel 3, GSAT Channel 140, Converge Vision Channel 14. Naka-livestream din tayo sa DZRH Facebook at YouTube. At habang live rin ang ating audio broadcast sa DZRH.com. At isang maulan at makulimlim na umaga sa iyo, partner, Admin Larry, and Yes. happy Saturday. Happy Saturday. Pababa na lang ako kanina, bumuhos pa ulan. Ibig sabihin nun, welcome to Pasay. Tama. Ayan. At masagana. Yes, Pag ang maulan, ulan. masagana. Actually. Correct. Actually, excited ako ngayon dahil isa sa mga paborito kong pagkain ang ating pag-uusapan Uy, ngayon. paborito mo rin pala yun? Oo, lalo na nako. pagka ganito na malamig ang panahon, sinigang na bangus. Anong klaseng sinigang ang gusto mo? Yung bangus na Yung sinigang. Na Alin? maasim na maasim. Sampalo? Or... Sampalo ako. Okay. Siyempre, kailangan natural maasim. Yes. Oo. Kailangan may asim tayo. Yun. Diba? Yan po ang ating Tama. pag-uusapan mamaya. At dahil dyan na, sorry po, ay ginutom na po namin kayo. Pero narito po muna ang pinakahuling balita sa Department of Agriculture.
Balitang Agri. Ipinanukala kamakailan ang pag-uusap ng Agriculture Ministers ng Pilipinas at Egypt ngayong Hulyo para palawigin ang agricultural trade at investment cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga tatalakhayin ang fertilizer supply, market access at bagong export opportunities. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., layunin nilang makapagtatag ng isang samahan na magpapalawig sa food security, susuporta sa mga magsasaka at agribusinesses at magsusulong ng pangmatagalang pag-unlad ng parehong bansa. Nakikita ng kalihimang potensyal na makakuha hindi lamang ng fertilizer supplies para sa mga magsasaka, kundi pati na rin sa paglikha ng bagong market opportunities para sa Philippine agricultural exports. Sa kaugnay na balita, higit pang pinagtibay ng Pilipinas at Laos ang kanilang ugnayang agrikultural sa tulong ng bagong cooperation agreement na naglalayong palakasin ang kalakalan, patatagin ang food security at lumikha ng bagong investment opportunities sa industriya ng pagsasaka. Lumagda si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. at Lao Minister of Agriculture and Environment Lin Cam Dong Saban ng updated Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation sa pagbisita ni Tio Laurel kamakailan sa Vientiane. Sa kanilang bilateral discussions, tinukoy rin ng magkabilang panig ang mga oportunidad upang lumawak ang kalakalan sa seafood at coconut products, pati na rin ang kape, mais, livestock at iba pang agricultural commodities. Samantala, nais ng pamahalaan na palakasin ang industriya ng ube sa bansa, kung kaya't namahagi ito ng higit 60,000 planting materials ng ube sa mga magsasaka sa Leyte at sa Bohol. Ito ay sa gitna ng patuloy na paglaki ng demand para sa nasabing pananim sa lokal at pandaigdigang pamilihan. Ang proyekto na pinangunahan ng Bureau of Plant Industry, katuwang ang Philippine Root Crop Research and Training Center, ay bahagi ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture. Kamakailan ay nagsagawa rin ng grupo mula sa BPI at Field Root Crops ng field monitoring at validation activities upang suriin kung paano ginagamit ang mga ipinamahaging planting materials. At yan po ang mga maiinit na balita mula po sa Department of Agriculture. Partner, Admin Larry, mamaya po ay pag-uusapan na po natin ang napaka-exciting na topic ngayong umagang ito. Ako din, gusto ko ng pag-usapan natin. Parang napakarami yata ang opportunities. Correct. Ay, opportunities talaga. Ayan. So, antabayanan nyo po yan. Pero susunod po sa ating pagbabalik, world famous bangus ng Pilipinas sa pinalalakas ang produksyon. Suporta sa mga mangingisda at agripreneur, pinaigting ng pamahalaan. Abangan po natin yan maya-maya lamang po. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang pagsasaayos at pagpapatayo ng mga bagong pasilidad katulad ng warehouses at mga rice processing facilities ay isa sa pinakamahalagang programa ng National Food upang matiyak ang kalidad ng ating mga buffer stock. Pangalawa, upang matiyak na hindi ito apektado ng anumang sakuna. Pangatlo, ay upang matiyak na mas maayos at maganda ang ating serbisyo sa ating mga kababayan. Patuloy ang ating modernisasyon tungo sa makabagong Pilipinas. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nakarinig lang ako ng bola sa court, takbo na ako dun sa... Sobrang grateful ko nung time na yon, dream come true para sa akin. So sa isip ko lang nun, di ko to sasayangin. Dream ko to eh. Tapos yun na din, nakakatulong na ako sa family ko. Kasi ako lang din yung breadwinner eh. Ako yung panganay. Tapos... Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. At nagbabalik po ang Masaganang Pinas. Ayan, partner Admin Larry, bilang ating pambansang isda, ang bangus ay isa sa pinakamahalagang isda natin. Oo naman. Ayan. Upang mapanatiling maayos sa produksyon nito, iba't ibang suporta ang ipinagkakaloob ng pamahalaan sa ating mga kapatid na mangingisda, gaya na lamang ni Girinda Adarayan ng Zambales. Panoorin po natin ang kanyang kwento. Alagang GA. Ako po si Girinda Kiambao Adarayan. Ako po ay chairman ng Bangus Fry Catcher Association, taga Purok 5, Lapas San Narciso, Zambales. Sa Bangus Fry Catcher Association po, kami ay may 75 na miyembro at ang aming pinagkakakitaan po ay ang pagpapry, ang paghuhuli po ng similya ng bangus. Yung asosasyon po namin ay nabuo po nung 2022, na registered po siya. Pero matagal na po kami nagsisimilya dahil yung pagsisimilya po namin ay galing pa po sa aming mga ninuno. Nung panahon po na hindi pa po kami naaabot ni BIPAR, talagang mahirap po dahil kadalasan namamatayan kami ng similya dahil nga po kulang kami sa gamit. Dati po, nakikigamit kami ng turo-turo, yung sagap po. Tapos po yung batsa po, ang gamit po namin dati ay mga kulay green na batsa, kulay blue na batsa. Tapos pinipinturahan po namin siya para puti po siya kasi yung similya po hindi pa pwede sa ibang kulay kundi sa puti lang. Wala po talaga kaming kagamitan nun. Yun din po yung isang nagiging dahilan kaya hindi namin kayang mag-deliver o mag-produce ng mas maraming similya. Kadalasan po ang nangyayari po ay mas mura na kuha nila sa amin dahil hindi po kami nakakapag-deliver ng bultuhan.
Nung pagkakataon po na nakilala kami ng National Bangus Development Program po, doon po nagkaroon kami ng pagkakataon na maisama po sa kanila at maging beneficiary po nila kami sa isang pagpupulong po. Nakatanggap po kami ng 135 na batsa po na puti. Tapos po, nabigyan po kami ng 2 oxygen na malalaki po. Nabigyan din po kami ng kompleto po na gamit na panggawa po ng Spanish sardines at saka tinapa po. Tapos po, nagkaroon po kami ng mga training patungkol po sa paggawa ng Spanish sardines at yung mga pagkakataon po na yun na marami pong natuto sa amin. Lumuwang po yung pangunawa ng bawat isa sa paggawa po nun. Kung dati po, namomroblema po kami kapag kapanahon na ng tag-ulan. Ngayon, kumbaga, dahil sa mga maraming training, yung mga tao po naging mas knowledge po sila na yung isda, pagka panahon na maraming huli ang isda, hindi na masyadong isipin kung saan ilalagay kasi po pwede na nilang gawing tinapa. Hindi na po kagaya dati na iisipin nila na daing lang ang pupwede dun sa mga isdang nahuhuli. Ngayon pong panahon ng tagsimilya, yung mga similya po namin ay na-i-deliver po namin Pangasinan, Bulacan, Pampanga. Pero may pagkakataon po na kapag kamura po yung pick up nila, kumukontak po kami sa BIPAR. Tapos si BIPAR po, siya po ang naghahanap ng buyer para sa amin na mas maganda po yung presyo, mas mataas yung presyo. Malaki po yung pagbabago, mas magaan yung buhay namin, mas maginhawa siya kumpara noon. Kasi siyempre mas marami ng huli. Mas malaki po yung kita ngayon. Sa isang buwan kaya pong kumita ng isang miyembro namin na mangingisda, kaya po niyang kumita ng 120 to 150,000 po sa isang buwan. Malaki po yung naging impact sa amin ng National Development Bangus Program. Dahil po dyan sa programa po nila, hindi na kami nanghihiram ng mga batsa, hindi kami nahihirapan sa buyer, marami kami natutunan pagdating sa pag-Spanish sardines. Na-improve po yung kabuhayan namin, na-improve pa po yung pagkatao ng bawat isa sa amin. Sa programa po ng National Development Bangus Program na tumulong sa amin, sobrang thankful po kami at nagkaroon ng ganito po na pagkakataon na ibinigay nila sa amin. Nagkaroon yung programa na ganito. Sa mga individual po na pamumuhay ng bawat isa sa amin, malaki po talaga yung naging pagbabago mula sa kaisipan hanggang sa pangkabuhayan po. Nakaka-inspire naman na ang kwento ng ating agripreneur at yan po si Miss Girinda Adarayan ng Zambales. Ayan, na Admin Larry. Oo, ang galing nung istorya nila, no? Correct. At saka na-amaze ako, no? Ang liliit nung fry, alam nila bangus yun. Na-amaze ako, actually. Ako din eh. At na-amaze din ako kasi malaki yung improvement. Sabi niya, ngayon hindi na kami, pati ba naman batsa kailangan hiramin? Grabe naman, ganun kahirap, ano? Pero dahil nga po sa programa ng ating DA at of course ng ating mga kaibigan from before, ay natulungan po sila. Yeah. Pero maganda yung sinabi niya, isingit ko lang, no? Yung naiba yung pag-iisip, yung mindset ng agripreneur. Yeah. So hindi lang sila mga kumbaga ano ba to, nagpapalaki o nanghuhuli nung mga fries. Yes. Pero nagiging negosyante na rin ang kanilang pag-iisip. Pumasok sila sa processing ng Spanish sardine. Correct. Ayan. So marami pa po tayong matututunan tungkol sa mga programa ng ating gobyerno. Makakasama natin ngayon dito sa ating studio si BIFAR 3 Regional Director Ginoong Wilfredo Cruz, ang National Focal for Bangus Development Program. Magandang umaga po, Sir Wilfredo. Magandang umaga po at magandang umaga din sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang cute ni Sir Wilfredo kasi ano siya, rosy cheeks. Rosy cheeks. Nakaka-rosy cheeks sa BIFAR. Oo. Nilalamig. Ayun pala yun. Nilalamig pala. Ayan. Siguro unahin po muna natin kay Sir Wilfredo yung napaka-importanting katanungan. Kasi yung gampanin po, yung mandato po ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Isa po siyang ahensya po for all the fisheries, lahat po ng mga mga nasa sabihin na natin basta pangingisda. Pangingisda yung mga nasa dagat at yung mga man-made din naman po na mga natin aquaculture. Yes, correct. Pero para po sa ating mga manunod, ano po ang inyong role? Ano po ang inyong mandato? Ang Bureau of Fisheries po ay siyang ahensya ng gobyerno na under the umbrella of Department of Agriculture. Na siya pong
nakatalaga para mamahala at magpaunlad at magprotekta sa mga yamang tubig ng ating bansa. At kasama na rin dito yung pag-i-impose ng ating law enforcement laws against illegal fishing. Ayun, illegal fishing. Kalaban po Enforcement. natin yan. Opo. Ayun. So, kayo rin po ang national focal for Bangus Development Program. Siguro pahapyaw lang po, ano po ba itong Bangus Development Program, Sir Will? Ito po yung ating programa na kinarap natin ito since 2018 para po mapanatili natin yung kasapatan ng ating bangus na kinakailangan ng ating mga mamamayan para sa ating pagkainan. Dahil sikat po ang bangus sa mga restaurant, sa mga tahanan, gaano po kataas ang kumbaga demand para dito, Sir Wilfredo, sir? Mataas po ang demand dahil ito yung ating national bangus at national fish I mean. So so far nung 2026 ay nakapagtala tayo ng production na umikit kumulang 400,000 metric tons. Madami na yun, Yun po yung pangangailangan natin, 400 metric tons. Yes po, halos po yun ang lumalabas doon sa ano natin. At halos nakukonsumo din natin lahat ito. So meaning, partner, yung pinuproduce natin, yun din halos yung demand. So sapat. Opo. Sapat ang kung sapat tayo sa production, Director Willie, no? Ano yung tina-target ngayon ng National Bangus Program? Paano ba ang atake, no, sa mga programa? Is it pababain pa ba yung presyo ng bangus or palakihin ang kita ng ating mga fisher folks? Ano ba? Paki-explain nga kung ano yun nga po, bali, siyempre lumalaki yung ating population. Yeah. So ang target natin is hindi lang mapanatili yung kasalukuyang production, kundi ma-increase natin nun ng at least 6% annually. Ang production natin increase ng 6%. Para maka-cope up tayo sa growing population. At the same time, siyempre yung magkaroon talaga ng kumbaga yung ating presyo ay mapababa natin sa pamamagitan ng mga interventions natin na pamimigay ng mga similya at yung ating iba pang mga mga tulong, mga trainings din sa ating mga namamalaysdaan. Okay. So sinabi niya, partner, na mapababa pa yung presyo ng quickly, magkano ba ang presyo ngayon at ano yung target natin na kumbaga tingin natin sakto lang? Sa ngayon po kasi ang ating production cost lumalaro ng from 90 to 120. Medyo depende yun sa sitwasyon. Minsan tumataas yung ating mga inputs. Kagaya nung nakaraan, tumaas yung ating langis. So apektado din yung po. presyo, no? Presyo ng feeds. Kasi maraming pinaggagamitan ng langis yung ating mga gawain habang nagpapalaki tayo ng bangus. So at ang sa kasalukuyan naman po kasi ang ating sa farm gate price natin is lumalaro ng 140 to 160. Okay. But siyempre lumalaki ito dahil sa mga channels pagdating sa palengke. Ay, yung supply chain. Opo. Nasa 120 na yan hanggang 220 hanggang 250 na yan. Sa merkado? Opo. Laki, no? Medyo mahal na. 120 tapos nagiging 240. Di dumoble, no? Dumoble siya. Pero pagdating naman po sa consumption, nabanggit nyo, Director Wilfredo, sir, no, na sapat naman kakayanin, pero dumadami po yung populasyon. So, ano po yung gano po, 6% annually po ang dapat na ma-increase? Yes, tama po. So, kumusta naman po yun? Nagagawa po ba natin yun? Actually po, may time na medyo bumababa siya, pero fortunately nung last year, nalampasan natin, umabot tayo ng 11%. Wow! So, malaking increase yun, malaking accomplishment yun. Opo. Ano po yung nangyari? Bakit
umabot tayo sa 11%, Director Wilfredo, sir? Yun po, medyo minsan po kasi yung gumaganda yung panahon natin. Depende pa rin sa panahon. Umahaba yung ating culture period. At the same time, sapat yung ating mga similya. Opo. Ayun, may nabanggit siya kung sapat ba yung ating similya. Sapat po ba ang ating similya na napoproduce? Kasi napanood natin kay ano ba, Ma'am Girinda. Ma'am Girinda, no? Nanguhuli sila from the wild, no? Ng bangus fry. Sapat po ba yung nahuhuli nila? Sa ngayon po, kulang na kulang yung ating fry. So at sa ating pag-aaral ay umabot ng 60 to 70% pa rin yung ating ini-import, particularly sa Indonesia. So ang production natin is parang nasa 25 to 30% lang. So mas malaki yung ini-import na fries, no? Yes. So ano po ba yung bakit po kailangan natin mag-import? Hindi natin kaya po na mag-produce? Sa ngayon po yung ating mga nung nagsimula kasi yung bangus program, medyo mababa po talaga. Ang ating production ay nasa 800 million lang. So, ilan po bang kailangan natin? Ang kailangan po natin is 4 billion. 4 billion, ang dami. Yes, opo. Bakit po ganun kadami? Meron ba yung factor na from Indonesia to dito, yung survival rate, mababa po ba? Ito po yung base doon sa production units natin, yung mga resources, mga fish pond, mga cages. Ito po yung requirement ng ating... Okay. So yung ibig kong sabihin, Director Willie, yung mga facilities natin, mga players natin, they really need 4 billion fries a year. Yes po. Kaya lang nating i-produce 800 million. Nung po, pero ngayon nasa 1.5 billion. Ngayon nasa 1.5 na. Tumaas. Okay. Opo, nasa 1.5. Mula po nung simula yung project, yung ating program. Sayang no, kaya nating i-produce lahat yan dito. Di mas okay. Correct. Sana. Diba? Pwede po ba natin yung gawin? Kaya ba natin? Para hindi na po tayo mag-i-import. Yes po, sa kasalukuyan ay ang ginawa natin ay pinadami natin yung ating mga breeders. So from 5,000 ngayon sa BIPAR mga stations nasa 16,000, but kung isama po natin yung mga nasa private, umabot na po tayo ng 46,000. In which sa pag-aaral namin kung sabay-sabay na mag-spawn ito, sobra sa demand natin. Mapoproduce natin. So kailangan talagang pagtuunan ng pansin to. Hindi na tayo mag-i-import. Pero meron po tayong kailangan. Kailangan nating i-improve yung mga facilities kailangan natin. ng investment. Okay. So speaking of facilities, Admin Larry, Director Wilfredo, sir, ano ba yung mga kailangan? Ayan. Kasi mukhang si Admin Larry, excited malaman, nagtitake down na ng notes. Laging nakaka-excite kasi yung topic natin. Correct. Laging may opportunities po kasi. Ayan, na para kumita. Aminin na natin, kailangan natin yan, di ba? So ano po ba yung mga facilities? Medyo malaki po ba ang investment na kakailanganin? Sa ngayon po kasi ay meron tayong 31 na BIFAR facilities na ini-improve natin. At aside from yung mga nagawa na ng mga legislated hatcheries, at saka meron tayong ongoing mga construction pa. So may ongoing. May mga investment na pala. Meron naman po. At pero sa BIFAR, yung 31 na to, we have already spent around mga nasa 200 million para ma-develop po ito. At ang maganda po kasi dito ay yung sa broodstock natin sumasabay, dumadami na. In all fronts, medyo nag-i-improve. Yes, no? At marami na rin palang investment. Pero dun sa target natin, ano pa ba sa tingin nyo? Gaano pa ba kalaking investment ang kailangan para at least ma-attain natin yung objective natin na halos local fry na lang ang ating kinukonsumo? Based doon sa ginawa na po nating roadmap is nangangailangan tayo ng at least mga 1.5 billion para
magawa natin itong lahat ng mga facilities na ito. Medyo malaki-laki yan, ha? Pero Malaki, pero alam mo, kung partner, yung balik naman, di ba? Yun yung ibig ko sabihin. Malaki, pero kung yung balik mas malaki, maliit lang Sulit. yung 1.5. Correct. Diba? Ayan. Ayan. So, nako, umiinit na po ang ating diskusyon, lalong-lalo po sa mga interesado po na pumasok po dito sa industriya ng pagbabangus. Ayan. Pero magko-commercial break po muna tayo. Ang ating oras, 1 minuto, makalipas po ang 11:00 ng umaga. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yon, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang RH. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Usapang Agri.
At ang ganda na ng ating usapang agri, di ba, tungkol po sa Bangus Development Program. Ayan. Ang ganda ng usapan, no? Na-surprise ako, 60% importation tayo ng fry, 40% Laki, lang oo. ang local. Bakit po ba ganun? Ginusto po ba natin yon? Kulang ba lang ba sa facilities? Kanya sabi natin kanina, 1.5 billion ang kailangan natin para makumpleto. Pero ano ho pa talaga yung kaibahan ng imported at saka local na fry, no? Kasi kung ako, mas gusto ko yung local, syempre. Pero Loyal, eh. mula sa inyo, paki-explain nga po Opo. kung ano yung kaibahan ng dalawa. Siyempre po yung local ay imported. So, yung imported po is galing ng Indonesia to. So, ang kakaibahan nito is siyempre sa haba ng binyahe nito papunta dito sa Pilipinas. Usually, mababa yung survival niya. Na-stress na. Opo. Kasi I was there from Gondol to Denpasar 5 hours. BBI pa dito another 5 hours. Unlike yung ating locally produced ay nandito na, kay BBI man yan, mga 2-3 oras lang yan, nakakarating na sa destination. Mabilis, So usually, nasa 60 to 80% ang survival. Dito sa local. Yes po. Pag Yung sa imported, ilang percent pong Nasa survival rate? 20% lang yan. Ang baba. Oo. Minsan nga 10% pa nung sa report. So, paano po ba tinatransport yung mga fry from, kunwari, Indonesia po papunta dito? So nasa nakapack po yan, may tubig yan, aerated. Usually isang supot niyan is nasa 4,000 ang laman. Ang laman niyan. Opo. So from Denpasar to Gondol to Denpasar, truck yan, tapos by air na pagdating dito sa atin. Kaya nakaka-stress. Ako nga, na-stress ako eh. Oh, diba? Pero grabe 20% lang yung survival. Yes, napakababa. Alam mo naman, partner, sa agriculture, yung survival rate ng kahit na anong produkto, kahit halaman man yan, pera yan na nasasayang. Tama, 20% lang. Kumbaga, lugi na. Malulugi ka na, di ba? Correct. Magkano ba isang fry, di ba? Kung 30 cents ba yan, 50 cents, 20% lang yung matitira doon, ang laking sayang. Whereas kung local yung fry, sabi mo nga, 60 to 80%. Yes po, ang ano natin. Kasi usually, ang ating pinanggagalingan ng bulk is yung Sarangani fry. Opo, bukod doon sa mga beef farm facilities natin. Meron din pong ibang mga local hatcheries. Meron tayo sa Bohol, meron din tayo sa Quezon, at meron din tayo sa Infanta, Pangasinan. Oo, marami-rami. Marami na rin. Pero alam mo, no, hindi pala option na mag-invest tayo sa mga hatcheries and facilities, no? It's a must. Oo. Biruin mo, 60 to 80% ang survival rate versus 20 na. Ang laking bagay nun. Sa cost of production, RD Willie, sa cost of production, malaking epekto yun. Mga halos magkano ba ang ang matitipid nila kung sakasakali? Malaki po, halos kalahati yung matipid nila dyan. Sa gastos sa fry. Opo. Kita mo yun. Kasi although ang presyo ng fry ng Indonesia, medyo malikot po yan depende sa panahon. Pag nasa April, May, yun po ang pinaka-peak is nasa from 50 to 60 cents. Pero ang naman po dyan, ang pinaka-lean season yan, November, December, bumabagsak naman yan ng 20, 15, ganun. Average niya. Okay. Kaya po yung mga nursery operators natin, sumusugol sila dahil mura. Mura. Hindi naman natin kayang sabayan sa ating cost of production dito sa local. Dahil mas mataas yung cost production natin dito sa mga hatchery natin. Pero Director Willie, 20% ang survival Yun nga Tingin po. ko hindi mura kung ako, businessman. Hindi yun mura. kalugian, Kasi 20% lang yung matitira sa'yo Correct. Yun nga po yung pinapaliwanag natin sa kanila. So, pero
pwede rin po, maganda rin po na ini-encourage niyo po ba yung mga private individuals, mga negosyante na pasukin din po ito, na mag-hatchery din po para tumaas po yung population ika nga ng mga fry po. Yes po. Actually, meron ng mga nag-signify din. Last week, merong isang company na mag-i-invest din. Okay. At yung iba naman, gustong i-operate yung mga ibang government facilities din through, parang takeover? through PPP. PPP. okay. Ito yung mga hindi na siguro nagagamit. Opo. Kasi sayang din naman, di ba? Oo, Kung syempre, makakatulong siya sa population ng diba, yung mga fry, yung mga ganun po, ano? So, o similya para sa mga bangus, bakit hindi, di ba? Opo. Kung makikipagtulungan sila sa pamahalaan. At kung hindi naman nagagamit na. Oo, sayang din yung pasilidad, di ba? Pero siguro Admin Larry and Director RD Wilfredo, sir, pag-usapan natin yung Bangus Development Program po muna para medyo maging familiar po yung mga listeners and televiewers po natin. Could you tell us po kung ano po yung ginagawa po o ano po yung gusto nyo pong maging resulta nitong programa? So sa Bangus Development Program po, ang approach natin dito is value chain. So sabihin from hatchery hanggang sa natin, sa marketing na. Post-harvest and marketing. So nakapalo po dito yung ating broodstock development, yung pagkukumpuni, pag-rehabilitate ng ating mga existing mga hatchery. Tapos yung pagtulong natin naman sa mga nagpa-fry gatherer na feature natin ngayon. Napakalaking contribution pa rin po nila sa ating production pagdating sa fry. And nakapalood din po dyan yung ating pagbibigay ng mga natin post-harvest equipments. Meron tayong mga tinetrain din natin sila sa mga value adding activities, mga training, and even financial literacy. Mahalaga po kasi yun no? At yun po hanggang sa yung ating tulong din sa mga meron tayong offline kawag din na inililink natin yung mga nag-hatchery sa mga malalaki nagda-nursery. Kasi previously po, pag konti lang yung nakolekta nila, walang kumukuha. Kasi wala silang economy of scale. Tama. Dahil yung isang hektarya po, 250 yung stocking yan So kung 50 lang, kulang yung Kaya ngayon, binigyan natin sila ng larval rearing facility. Meron silang consolidation facility at meron na silang economy of scale na naililink natin sa mga malalaking nursery. Ayun. So talagang total value chain nga from hatchery to nursery, then grow out, tapos may pa-training, marami, no? Pero ito, partner, gusto lang i-highlight para i-excite natin yung ating mga kababayan, no? Sa negosyo ng bangus, no? Kasi yung sa fry, may negosyo na doon Mag-hatchery ka, may negosyo na. Yung susunod na stage na in-explain nga, may nursery. Okay. Ang sabi mo, 30 cents yung ating fry, di ba? I-grow mo yan sa nursery ng ilang days ngayon? 75 days. So yung 30 centimos mo, i-grow mo lang siya ng 75 days. Magkano ang fry kada isa? Nagre-range po yung 2 pesos to 7 pesos. 2 pesos to 7 pesos. Hindi po yan sa layo, sa lugar. Kasi may mga lugar na hindi man talaga yung fingerlings. Alam mo, i-emphasize ko lang partner. 30 cents, maging 250 na lang. Grabe, nagdiningning yung mata mo, Admin Larry. Ilang percent yun? Kung businessman ka, your 30 cents maging 250. How many hundreds of percent yan in-increase in 75 days? Naku, mga agripreneur, hindi naman kaya lahat ng gobyerno yan ang i-invest natin. Hindi naman ganun karami, no? But the government wants
to encourage private sector, pagkakataon nyo na ho ito. Yun yung, Yes, oo. So, may dalawa ka ng pwedeng pagkakitaan, pasukan. Ano? Pwede ring isa muna sa fingerling muna o sa sa hatchery. Tapos sa nursery, pwede. Yes. Pwede ring both. Pwede rin. Pwede po yan. Oo. So, ano po ba yung mga kailangang isang alang-alang ng mga gusto pong pasukin to? Mahalaga po ba, Director Wilfredo Sir, yung lokasyon, yung init ba ng panahon doon, malamig ba doon, yung mga ganun po. Ano Mga yung mga factors to consider, Oo. Sa ngayon po bilang National Bangus Program focal, dahil nakikita ko yung ating mga naging nangyayari sa ating bansa, palagi ko pong nire-recommenda na meron na tayong model, yung Sarangani. Andun yung malaking So sabi ko nga, simple math lang yan Kung ang kailangan natin 4 billion, si Sarangani fry 1 billion na nang pinoproduce. Why not establish another 3 kamukha niya na scale sa Region 12 or South para bonus na lang yun dito sa North. Pero syempre gusto naman natin yung mga maliliit na agripreneurs din makasama, no? Kasi kung puro malalaki yan, sayang naman yung opportunity para sa mga maliliit nating mga kababayan na agripreneur. Nasabi mo na, Director Willie, yung mga support kanina, no? Paano sila pwedeng kumbaga lumapit sa inyo, no? Para at least maka-avail ng mga ganitong mga programa or services, even training. No? Yes po. Sa ngayon po kasi ay una sa ating mga sa hatchery, talagang meron na tayong mga dinesign na hybrid. Pinag-aralan natin yung pinaka-sistema ng iba-ibang Indonesia, Taiwan, ganyan. So, more or less, mga climate resilient na to na kahit na bumagyo siya, kahit na dumaan yung mga continuous yung ating production dahil pwede natin silang i-design na ganun. So, para dire-diretso po. Sa naman, sa feeds, marami na po tayong feeds ngayon na talagang pang-broodstock na nakikita natin na very efficient pagdating sa egg production. Meron ng mga technology Meron sa mga bagong feeds. Opo. High-tech na talaga. Yung feeds po ay may imported din po ba na kailangan bilhin o kaya po nating i-produce yun? Kaya po nating i-produce, although meron ibang feeds na ini-import pa din. Pero yung karamihan po dito na. Okay. So ang ating YouTube channel ay maraming mga reaction. Nagko-compute na sila actually. Pero mamaya pabasahin po natin yan pag may oras, may matira pa po tayong oras. Pero gusto ko lang din pong tanungin kay Sir Wilfredo, yung tungkol naman po dun sa Zambales, kasi isa po silang grupo, mga kooperatiba po sila. Ano po ba ang kanilang nakuha mga benepisyo dito po sa Bangus Development Program? Opo, dahil value chain yung approach natin, naging isa sa mga yan yung ating suporta. So, nakita natin na kailangan nila yung mga gamit like yung lambat, mga basin, at saka yung ibang mga drum, lahat. I-provide natin dyan. Pero, hindi po nagtapos doon yun. Tinrain po namin sila. At during months na wala silang makolekta, binigyan natin sila ng post-harvest package na pwede silang mag-bottled ng mga baby bangus, magtinapa, kaya dire-diretso po yung activity nila. Tapos pwede rin po silang i-connect sa pwede nilang pagbentahan ng mga produkto. Isa sila sa mga naging example natin na inilink natin sila sa isang malaking nursery sa Bulacan. So, pag 1 million na yung collection nila, ililink natin sila, cash po yun na babayaran sa kanila. Cash ang labanan. No? Maganda, iikot ang pera nila. Correct. Ayan. Naku, alam mo, napakaraming nakita ko agad yung mga opportunities. But I would like to emphasize nga na si BIFAR
can only do so much. Yes. Ang daming pwedeng pasukin ng mga private sector in terms of pagpapalago ng bangus industry. At alam naman natin, yung bangus industry, napaka-stable. Lahat tayo, paborito mo nga, di ba, Diba? partner? Oo. Paborito ko di ba? So, there's really a great opportunity para sa lahat. Yun nga sabi natin kanina, partner, no? Yung agriculture, hindi lang nare-realize ng iba at itong aquaculture and fishery, no? Napakaraming pwedeng pasukan at hindi naman siya ganun kahirap. Basta nandiyan naman ang BIFAR, nandiyan ang DA, pwede kayong magtanong. Yes. Hindi naman kailangan pasukin agad, di ba? Yeah, oo. Kasi kailangan pag-aralan din naman. So, ang nakakatuwa lang po kasi, yung mga kwento po, mga storya po katulad ng mga buhay na nabago. Kala nila ay hanggang dito lang po sila, ito lang po yung kanilang kayang gawin. Pero yung pala, pagka yung sa value chain po, isasama mo po sila, ay mag-iiba po yung kanilang, sabi nyo nga, Admin Larry, kanina yung mindset nila. Oo. And then they will be, lalakas yung loob nila na, kumbaga, pasukin pa ang ilang mga pwedeng pagnegosyohan, di ba? Mga ganon. So, maganda po yung programa. So, yung mga beneficiaries, marami na po ba tayong natulungan? Yes po. Marami Director? na po. Sa individually, yung nabigyan natin ng mga fingerlings na mga nasa 1,300 na mga asosasyon, mga nasa 60 na. So, yung ating po dyan. At bukod yung tulong natin sa kanila na sa mga logistics, misan pag may mga hahakutin sa kanila, tinutulong pa rin po natin sa kanila yun. At ang maganda po dito, ang Central Luzon, nabuo natin yung asosasyon. Opo. Yung organized association Central Luzon Milk Peace Stakeholders Association. Na ang presidente po dyan si Engineer Trillanes din. Oo. Opo. Maraming miyembro na to, malamang. Yes po, marami na sila kaya po yung group chat nila pag napakadali pong mag-immobilize. Pag sinabi group chat lang. pag sinabi, meron akong try dito. Sasagot yung isa, dali mo dito. Kailangan ko dito. Ganyan po. Ganyan. Maganda rin na may ganung suporta. Pero partner, di ba last week, guest natin si Secretary Kiko. He is really talagang yung enthusiasm niya, yung interest niya na mapalawak itong cold storage network natin, di ba? Ito dahil fishery din ito, no? Makakatulong ba ito yung larger program ng cold storage facilities na and ice plant na pinapatayo ng Department of Agriculture sa sektor po ng bangus? Napakalaking tulong po niyan, admin, kasi po yan siyempre alam naman natin yung bangus di na makagaya ni tilapia na live so chill dito so napakalaking magiging role ni cold storage diyan, and mas lalo po yung ice plant kasi ang computation kasi sa fish to ice 1:1 Isang kilong isda, isang kilong yelo. Oo, kaya kung halimbawa, yung isang nag-harvest siya ng 30 tons per day. Isda. 30 tons na yelo. kagad Kailangan, oo. So yun mo yung mga kailangan po, napakahalaga niya. Kita mo partner, no? Yung programa ng DA, tahi-tahi. Tugtong. Correct. Para makinabang yung buong industriya. Siguro, ihabol ko na lang po to kay RD, Sir Wilfredo, sir, yung bang interventions ng ating programa, yung Bangus Development Program, ito po ba ay pautang? Ito po ba ay bigay? Loan po ba ito? Ano pong klaseng mga tulong po ito, interventions? Lahat po ito bigay. Kaya ito po May pang-umpisa talaga. Yes po. Doon pa lang po sa natin. In fact, doon po sa ating meron po kaming localized na kadiwa sa Central Luzon under Bangus Program din. Pero inadapt na rin ng Region 1. Nagbibigay po kami ng paunang 100 kilos na bangus. Ano yun? Bigay lang yun? Bigay lang din yun. Wow. Pero sa kadiwa dapat ibenta. Hindi po, bali bibili namin yun, tapos sila niya magpa-process ng, pwede po nilang ibenta yung iba
Yung gusto, dahil nabigyan natin sila ng post-harvest equipments, trained, yung iba po doon, pwede nilang i-process. Meron po tayong more or less mga 30 groups na nakikinabang. And in fact, yung isa sa Aurora, ang kinukuha na po niya ngayon, ang nagpapadeliver na siya ng 4 tons per day, every other day. Yun na ang requirement niya. Napalaki na po niya. Napalaki na. From 100 kilos, to 4 tons. May na 4 tons na po. Grabe, no? Ito po Umasenso. Umasenso nga Yes po. talaga. Masaganang masagana Masaganang na. Pinas. Ayan. Sige po. Sige, hinga na lang siguro natin. May gusto ka pa po bang Admin Larry? Pero mag-overtime tayo. Kumbinsido ka na. Kumbinsido. Ayan. Sige, hinga na lang siguro natin ng mga huling mensahe. Si RD, kung meron po kayong gustong i-share sa ating mga listeners and televiewers ngayon. Go ahead po, sir. Ayun po, bali, unang-una nagpapasalamat po ako sa lahat ng involved sa milkfish industry for being resilient, for being proactive sa ating industry, no. So, andyan po yung, of course, yung Philippine Milkfish Industry Group. So, nandyan po sila at hopefully meron po tayong Milkfish Congress sa October. Opo. Magandang pasyalan yan. Yes po. And then, yun po, at sa mga, yung lahat po ng gustong humingi ng assistance, trainings, kalat-kalat po yung aming provincial and regional offices nationwide. Lahat po ng pwede nyong hingin tulong under the BOX program. Andyan po tayo, even yung ating mga fry na kailangan ninyo na we can accommodate. Yun. So thank you very much po. Ang ating BIFAR 3 Regional Director ng National Focal for Bangus Development Program, si Sir Wilfredo Cruz. Thank you very much po. Thank you very much, Director. At sa ating pagbabalik, pansamantala muna nating puputulin. Mabilis naman po at magpapatuloy po ang ating programa. Diyan lamang po kayo. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang pagsasaayos at pagpapatayo ng mga bagong pasilidad katulad ng warehouses at mga rice processing facilities ay isa sa pinakamahalagang programa ng National Food upang matiyak ang kalidad ng ating mga buffer stock. Pangalawa, upang matiyak na hindi ito apektado ng anumang sakuna. Pangatlo, ay upang matiyak na mas maayos at maganda ang ating serbisyo sa ating mga kababayan. Patuloy ang ating modernisasyon tungo sa makabagong Pilipinas. Tips kung paano malunasan ng sunburn. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng sunburn, kung saan nariyan ang mararamdamang pagkahapdi sa balat, pangangati, at pagbabalat. Kaya naman, pinapayuhan ang paliligo ng malamig na tubig. Makatutulong din ang baking soda. Maglagay lamang ng 4 na kutsara nito sa 4 na basong tubig at saka ibaba dito ang isang towel at ilapat sa balat. Hindi rin syempre mawawala ang aloe vera. Pwede mo itong ipahid directly sa iyong skin. At last step, magsuot ng maluluwag na damit at uminom ng maraming tubig para bumilis ang paghilom ng sunburn. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS, may nagbago. May arte, may budget.
Jen, akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white cookies. White rose papaya, wow, white cookies. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para si Duterte. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Benteng bigas, meron na. Presto, the best. Iba ang saya. Benteng bigas, meron na. Para sa pamilyang Pilipino talaga. Benteng bigas. At inyo pong napapanood pa rin ang Masaganang Pinas. Narito na po ang ating Benteng Bigas update. Mabibili na ang Benteng Bigas sa maraming parte ng bansa at patuloy pa itong pinalalawig. Tuwing Sabado, i-anunsyo namin dito sa ating programa kung saan eksakto nakapwesto at gayon din ang mismong schedule ng bentahan ng P20 rice. So narito na po mula Lunes hanggang Biyernes sa Samahang Kababaihan ng Kapintalan Multipurpose Cooperative sa Nueva Ecija. Bagong Pag-asa Multipurpose Cooperative sa 315 Purok Maligaya, Makapsing Rizal sa Nueva Ecija. Nueva Ecija Maunlad na Pinas Agriculture Cooperative. Makabagong Magsasaka Multipurpose Cooperative sa Purok 4, Palagay, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Viva Santo Niño Agriculture Cooperative Santo Niño sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija pa rin. Kinusang 5 para sa lahat, Multipurpose Cooperative Ilog Baliwag Santo Rosario, Santo Domingo, Nueva Ecija. Lucky Farmers Agriculture Cooperative sa Calawag, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Cabanatuan Warehouse 1 Maharlika Highway, Cabanatuan City. Bongabon FCFK Ilagan Street, Barangay Tulay na Bato, Bungabon, Nueva Ecija. San Pedro United Farmers Agriculture Cooperative sa San Pedro, Santa Rosa sa Nueva Ecija. Lunes hanggang Sabado naman po sa Divina Pastora Multipurpose Cooperative sa 185 Purok 6 Mangino, Gapan, Nueva Ecija. Laur Farmers Agriculture Cooperative sa Purok Magalang, Barangay San Juan, Laur, Nueva Ecija. Lunes hanggang Linggo sa kababaihan ng Tabacao Primary Multipurpose Cooperative sa Tabacao, Talavera, Nueva Ecija. Ang landmark po niyan ay Tabacao Elementary School at Tabacao Barangay Hall. At sa Golden Valley Agriculture Cooperative sa 97 General Luna Street, Barangay 3, Laur, Nueva Ecija. At kung gusto niyo pa pong maparami ang bentahan ng Benteng Bigas, pwede niyo pong ipahiram ang inyong permanente or semi-permanenteng struktura para po ito maging outlet ng Benteng Bigas at ng murang bilihing pang-agrikultura. Ang mga detalye po nasa da.gov.ph. At yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod na Sabado mula 10:30 hanggang 11:30 dito lang sa DZRH. Makinig, makilahok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang Masaganang Pinas. Manibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas.
Mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yon, Han? Yes, Han. The best ka.